Hello, good evening. I'm Richard from Lionheart TV. Question ko na lang bawat isa sa inyo. Siyempre, since parang introducing lang kayo naman ngayon, so paano nabuo yung band? And second question, paano kayo napunta sa Black Entertainment? Start tayo sa, sige pa rin. Yan din yung sa magandang question po. Nabuo po yung banda namin since way back 2013, galing po kami ng Synergy Music. Agamis pa po yung band namin, naglabas po kami ng album. Meron pong 10 songs yun. And then, pinulag po yung album namin sa lahat ng music stores kasi medyo hindi nakaintindihan yung management. And then, napunta kami sa Black dahil sa isang text na namin na wala na ngayon dito sa grupo namin. Mayroon na po siya ng ibang pinagkakabalahan. And dahil sa kanya, nakilala niya po si Ma'am Evelyn sa Synergy. Basta si Ma'am Evelyn. And then, sabi mo nanonood si Ma'am Evelyn yan. And then, siya po yung nagpano sa amin, and then kilala lang po sila ni Sir and then Grace Cristobal. And then, yun po, yung kwento namin na dito kami sa Black ngayon. And then, so kung masaya namin na dito po kami sa Black. Thank you. Yes. Paano nag-start yung music career mo? Paano ka napunta sa Black Entertainment? Nag-start ko yung sa music career ko. 2011 po. Kaya sa mga barkada ko rin na-agency music. Then, minahal ko na po yung ginagawa ko. Naging trabaho na rin po. Tsaka, napunta po ako sa Black dahil po kay Katie ko. Hanggang sa nakilala ko si Sir Louie at si Derek Edrex. Then, nagkatrabaho na po kami. Nakabuo ko ng mga music. Hanggang sa ito na po, nakabuo ng music video. Yan po. Senti Drama. Hello, good day po. Bali, since 2018 nabuo po yung Senti Drama. May kanya-kanya po kaming banda. And then sa Tarlac City, laging may gigs, may production. Nagkikita-kita po kami sa kanya-kanya po namin sariling banda nun. And then, naging close po kami. And then, nabuo po yung Senti Drama 2019. Napunta po kami sa Black Entertainment dahil sa kaibigan po namin si Ma'am Evelyn Seale. Siya po yung nagdala sa amin sa Black Entertainment. And then, pinakilala po kami, inintroduce po kami kay Sir Louie and kay Ma'am Grace po. And pinarinig po namin yung mga songs. Yun po, naging okay naman po sa kanila. And then, nagtuloy-tuloy na po. Hanggang makagawa pa po kami ng ibang songs. Thank you po. Thank you for answering. Hello, my name is Marvin from TalkTalkEvelyn.com. With the rise of OPM and catering diverse audiences, what do you think sets you guys apart in the music industry? Hina muna. English. Pakiulit po. What sets you apart? So sa pag-usbong ng OPM music sa music industry, what do you think you guys sets you apart from from other artists in the music industry? So ano yung pinagkaiba nyo sa mga artists na nasa music industry? Thank you. Hello po. Yun po, sa music industry naman po. Yung sa mga nauusong kanta po kasi ngayon na nasa mga maraming banda ngayon dito sa Pilipinas. Yung pinagkaiba lang po sa amin sa Senti Drama. Kaya napangalan po namin Senti Drama. More on Senti po kami mga kanta. Kumbaga, yung mga ginagawa po namin kanta, gusto namin makarelate yung mga nakikinig po sa amin. And
then siguro po may sarili din po kaming identity sa songs po namin, kaya yun po yung pagkakaiba din namin sa mga ibang artist po ngayon na most po. Thank you. How about for Padayon po? Yun po, yung pinagkaya po namin sa ibang artist, siguro, kasi po nag-try po kami ng iba't ibang genre. Yung dati nag-ano kami, medyo rock po kami, and then ngayon, medyo nag-ano kami ng tawag dito. Ano yun, dyan Hindi pa po kami medyo nag-slow po kami. Yun po yung pop rock daw sabi na best ko namin. So nag-pop rock kami ngayon. Yun po yung pinakaiba namin sa ibang artist. Tsaka sabi ng drummer namin, pinakaiba daw, yun, pop rock din. Same question. Yes po. Ako po, I think, marami rin po marami rin pong mga nag-R&B din ngayon. Kaya tingin ko po, same kami ng mga music, pero magkakaiba, nasa tao po kung ano yung taste nila. At saka, kanya-kanyang trip lang din po kung ano yung music na magagawa namin. Yun lang. Thank you po. My question lang din po kay Engineer Reese and Engineer Louis. Yes, what made them the perfect addition to the Black Music roster of talents? Bakit ko ba sila kinuha? Actually, kinuha ko ba kayo? Okay na yun. Kung gaano sila kakulit, ganun din kasi kakulit yung management. Hindi. Ganito yan. Actually, it's been 1 year na, no, di ba? Since na-introduce kayo sa amin ni Ate Lynn. Actually, si Ate Lynn kasi galing ng BMG Records. Yon. Alam nyo na ngayon, ha? Lagot kayo kasi hindi nyo alam. Baka nga hindi nyo pa nga kilala talaga si Ate Lynn, eh. Actually, ganito yan. Sa totoo lang, wala kami balang kumuha talaga ng mga banda before. Kasi that time, ang pausbong talaga is yung P-pop groups, di ba? Alam niyo naman yun. Kayo naman palagi yung mga nandun, di ba? Press. Okay. So, yun lang palagi po yung yung time na yun is more on P-pop groups and at the same time mga rappers. Pero, syempre, hindi naman, hindi mo mayaalis kasi sa amin na lahat naman po pwedeng mabigyan ng opportunity. Like, katulad sila. Pero ito lang talaga masasabi ko, no? Hindi porket pumasok tayo sa isang para sa inyo tong lahat, okay? Hindi porket pumasok tayo sa isang production company or talent management company or label or music label. Pagpasok natin, ayan na kaagad. Kapag gumawa tayo ng kanta, release ka agad. Hindi ganon. So lahat may proseso. Kasi kung minamadali natin yon, no? Kung minamadali natin, lalo na naka-live tayo, may nanonood dun sa Black Entertainment ngayon, para marinig din at malaman din ng mga tao na, alam mo yun, yung sa industry kasi ng management, akala nila, okay, pa-manage tayo sa kanila, pa-manage tayo, sisikat na tayo, ganito, ganyan. Actually kami, as management, sa totoong management lang naman talaga dapat di ba? Pero ano yung i-manage namin kung hindi naman kayo sikat? Tama? So, nandun lumalabas ang aming production company. So, production meaning, nagpo-produce, di ba? So, para kayo makilala, kasi nga hindi pa kayo sikat di ba? Para kayo makilala, kailangan namin kayong i-produce. Kasi wala rin namang kukuhang production company sa inyo, producer, label. Kasi sino ba naman kayo para kunin nila? Tama? Okay? So, ang nangyari dito, we're giving opportunity talaga sa mga taong nakikita naman talaga namin na nagpupursige. Sa totoo lang, kami, kahit gumawa kami ng napakaraming promotions, ayan, magtawag kami ng mas marami pa sa kanila dito, kung hindi nyo tutulungan ng sarili nyo na sumikat at galingan yung mga ginagawa nyo ngayon, wala ding mangyayari. Kumbaga sa parang anak ko kayo kahit i-enroll pa kita sa pinakamahal na eskwelahan, kung hindi mo aayusin ang pag-aaral mo, di ba? Hindi ko kayang bayaran ng school para graduate ka. Gets nyo yun? So, kaya kong magbayad ng promotions, anuman,
No, kasi ito lang excuse lang. Ito kasi no, naririnig namin, kung susugalan daw namin ang mga artist, sugal na kung sugal. Okay, hindi tayo ganon, ha? Hindi tayo ganon. No, hindi tayo come what may lang, susugal. Hindi. Kailangan gamitan ng utak. 'Di ba? Kayo din, ginagamitan niyo ng utak ang music nyo. Hindi yung gawa lang tayo ng gawa. Kasi kailangan i-please natin ang in general people, hindi lang yung i-please nyo ang sarili nyo. Okay? So, okay, ganito yung sa tanong mo, bakit namin sila kinuha? Okay, bakit ba kayo nasa amin? Yun ang ibabalik kong tanong, bakit ba kayo nasa amin? 'Di ba? Dahil unang-una, nagtiwala kayo sa amin, no, bilang pangalawa o pangatlong magulang or pang-ilan nyo ba kaming magulang? Kahit ako na, for example, sabihin natin mas matanda kayo or kami mas matanda, magulang nyo kami dito sa industry ng entertainment. Okay? So, kaya kailangan, di ba, bilang magulang nyo, pagkatiwalaan nyo yung magulang nyo, nagtitiwala kayo na bibigyan kayo ng magandang buhay. So, dapat lang na sumunod, di ba? Makinig at sumunod. Di ba? Ganun naman yung mga bata, di ba? Nagiging maayos ang buhay nila kapag marunong makinig at sumunod dun sa mga magulang. So, dapat ganun din kayo. Trust the process. Yung process natin, process ng Black, pagkatiwalaan nyo, no? Ngayon, nakikita nyo, hindi lang management na si Black, di ba? Alam nyo na nagpo-produce na siya. So, we're building our credibility in this kind of industry like yung entertainment. Lalong-lalo na pagpasok namin sa entertainment, napakaraming issue, no? So, ngayon, ang pinaka-importante sa lahat, pagbutihan nyo yung ginagawa nyo at ang pinaka-importante din, pagtiwalaan, magtiwala lang kayo sa amin, mga magulang nyo, dito sa industry na to. Okay? Nagkakaintindihan tayo, mga anak? Thank you po. Thank you, guys. Congrats, everyone. Come on. Hello po, ako po si Matt from Lacochara Lovers. Question ko po, sino yung mga musical influences nyo? And kung bibigyan kayo ng chance na maka-collaborate ng isang band or isang artist, sino yun and bakit? Para sa amin po, marami po kaming bandang influence sa amin. Ayon ang Parokya, Kamigazi, Rivermaya, E-Heads. Siguro kung bibigyan kami ng chance makatrabaho sila, siguro yung E-Heads din. Kasi parang sila yung madaming hit songs. Yan. Marami kayong binubulong sa akin. Hindi naman kayo magsasalita din. Ayun. Maraming silang mga kanta nga nag-inspire sa amin na gumawa din ng mga magagandang kanta. Yun po yung dahilan po namin. Ako po, nag-inspire po sa akin. Si Curse One, 107, yun po. Then sa mga artist naman na gusto kong makakulab, Flow G, gano'n, kung papalarin ko. Then Yuri Dope, sa mga rapper ngayon ng mga lyricists. Yuri Dope talaga din so. Yun po. Kami pa lang po, bata pa lang po kami talaga. Yun nga, tulad nga po itong suot ko kung slap siya. Alam natin na wala na talaga sila. Ibang banda na po yung napasukan nila sa ibang member nila. Alam natin wala na talaga sila. Pero kami ngayon, kung makakakulaban naman ng ibang banda, siguro Rivermaya. So, Thank you po. Hello, Mark from Entertainment Web and Granador. So para sa inyo lahat, kasi chinecheck ko rin yung mga songs yung kanina, saka pinakinggan ko rin. Mula rock hanggang dance, parang may hugot. So yung isa may kinanta na parang aasa ba? Aasa ba? Then yung other one naman, may hugot rin, yung dalawang banda. So, do you guys compose your own music and may mga pinagdaanan ba talaga kayo sa mga buhay? At ganun kalalalim rin yung mga lyrics ng music.
Ayon naman sa mga nagawa po naming lyrics. Bumabase po ako ng dati kapag gumagawa po ako ng lyrics ng kantang yun. Nung high school pa or college, kaya parang bigla ko naaalala na, parang ang sarap gawin nitong kantang to. Pwede natin gawin to, pagtulungan natin. Kaya sabi ko nga sa mga band member ko, bro, may nagawa akong magandang lyrics ka ako baka magustuhan niyo. Mostly si Paring Jan, sa kanya ko pinaparinig muna, tapos yun hanggang mabubuo na namin yung isa kanta. Ako po yung tungkol sa gaya po na nasabi niyo, sa Aasa ba? Ano po, actually galing siya sa friend ko sa Facebook. Actually nag-post lang po ako sa Facebook kung ano yung pwedeng maging topic na kanta. Then isa po siya sa mga nagtrapan kong topic. Then iniisip ko po kung paano ko may bigyan ng kwento yung word na Aasa. Then dun po, pinagpilatan ko po siya, pinag-post ko. Then ginawa ko ng story. Hanggang sa nabuo po siya, hanggang sa naging kanta na. Then sa tulong din ng beatmaker namin, si BJ Pro. Naging kanta po siya. Then meron din po akong isang kanta na title is Mahal Ko. Yun naman po is about po sa asawa ko na kasama ko sa struggle sa buhay. Na naniniwala po sa akin sa music ko. Support po sa akin. Ayun din sa amin naman po is na-relate naman po namin yung ginagawa namin kanta sa mga buhay namin. Kaya po ng hadlang, yung sinulat po ng gitarista namin na na-aksidente na si Paring Justin. Yun yung lead guitarist namin na sinulat niya yung hadlang dahil sa mga, siguro sa mga pangarap na nagugutot-ugot namin sa dami ng trials na namin sa mga buhay namin. Na gusto namin talagang umangat. So sa black lang po namin naramdaman yung unang ganitong klaseng pagbigay ng importansya. Tayo sa gusto la Sir Lubier kayo ng race. Saka yung mga sinusulat na ng gitarista namin is naayon din sa kanya yung buhay din mismo. Sa amin, tutulungan din namin sila kung may nagawa siyang lyrics na pinagtutulungan namin na gawa ng musika ng rhyme. Curious lang ako, paano yung setup nyo na yung talents na kayo ng Black Music? Since yung padayon taga Leyte, kayo taga Tarlac, paano yung lahat kayo nag-approve? Dito na kayo lahat nakatira? Yung sa amin po, hindi po. Bali naka-base lang po kami sa Leyte as of now. So pabalik-balik kayo ng Manila? Dati po, nung time na nag-ulit kami ng sa Black, nag-stay kami for 3 months then. Para sa amin, para hindi maano yung setup, nag-decide kami umuwi muna. Then pag mayroong mga ganitong events or saka na po kami magpapano sa or yung lang mismo yung sa amin. Yun po yung setup. Pero sa ngayon po, nandun po kami sa Leyte. Pag nandito kayo, sa kayo nag-stay? Meron po kami mga pamilya dito sa so hindi ibig sabihin na sama-sama kayo? Yes po. Sa isang bahay? Yes po. Sila, Senti Drama. Si Yancy, ba't taga Manila ka? Las Piñas po. Las Piñas. Bali, umuwi pa rin po kami sa Tarlac. Halimbawa po, may yung Lacsa, may tawag po sa amin. 2 days before or 1 week, ganyan. Hindi po, luluwas na po kami. Ano po yung setup namin pag pinapatawag kami nila. Nung bago kayo pumirma sa Black, sa mga sarili ninyong mga lugar, kunyari sa inyo sa Tarlac, sa inyo sa Leyte,